Kabastusan nga nitong si First Lady Liza Marcos ay huling-huli nga dito sa kamera kung saan niya nagbigay ng award. Itong mga sa choir, kitang-kita natin na bigla na lamang siyang umalis bigla. Di ba hindi pa nga tapos hindi man lang nangamusta. Tingnan niyo naman bumalik na naman siya at yan meron na namang award na ibibigay sa mga nanalo yata. Kitang-kita natin kung ano kaya ang gagawin na naman. Nitong si First Lady, ayan hinawakan niya premyo. At yan, yung magpapapicture sila. At yan, ilang beses yata nangyari ng ganyan. Pero nga, ang nangyari itong si First Lady ay may pagkabastos nga gaya ng sabi ni Bayan, hawakan niya. Hinawakan niya ng premyo tapos ayan, bigla niyang bitawan. Kunwari bibitawan niya pero hinahawakan sa kabila. Pero tingnan niyo, ayan, hinawakan na lang bigla. At didma na lang. Buti na lang at kinuha agad ng lalaki. Napakabastos talaga nitong si First Lady. Kaya nga, yan viral na viral. Hindi naman yan mabigat kasi nga napakagan. Ilang beses niyang sinubukang ibabaaya, binabaya na naman at yun nga hindi nga naka-prepare yung isang lalaki at nabitaw niya pababa lahat ng premyo. Parang papel lang naman yata yan at hindi kabigatan pero yung ginawa ni First Lady ay ibang-iba at yun nga yung huling-huli sa kamera kung paano nga naging hindi maganda ang ugali nito kahit nga merong mga kamera na nakatutok sa kanya at dito pa tingnan nyo ba viral din ito kung saan yung inumin nga ni Chess Escudero ay kinuha niya at itinunggan niya agad-agad. O diba, dito natin malalaman kung ano nga ba ang ugaling meron itong si Lisa Marcos at ito pa ay may isang reporter din nagpatunay na itong si Lisa Marcos ay binastos niya rin itong dating First Lady na si Imelda Marcos ng harap-harapan. Narito guys, panoorin natin ang video. Experience ako, nakita ko yung binastos niya si First Lady. That's a huge proof na makapalang mukha at hindi maganda ugali ni Lisa Marcos. Talagang meron din talaga ako naririnig na personal experience na hindi maganda kay First Lady. Si Direk Daryl, marami rin hindi maganda yan kay hindi maganda experience kay Lisa Marcos, ganon. So ngayon, pero syempre ako, wala naman talaga akong experience sa kanya na bonggang-bongga. So kumbaga parang yung knowledge ko lang kay FL na sa hindi niya magandang pag-uugali is really coming from people na merong personal encounter sa kanya. Malaking bagay yun, no? Kasi personal experience yung mga yun eh. Kasi dito kay Lisa, ang dami ng issue. Pagkatapos, di ba, nilabasan siya ng kasangkaterbang mga voice recording ni Maharlika. Ganyan. She didn't say anything. She didn't even bother to explain herself. Ganyan. So, never niyang kinlarify yung sarili niya. Pero, nung binastos niya si Inday, parang for me, iba na to, bakla. Kasi alam mo, Lisa, hindi ka naman binoto eh. Hindi ka naman binoto. Ba't ang arte-arte mo? Nag-i-influence siya sa mga decision-making ng presidente na pag hindi niya gusto, ayaw, talagang may paglalagyan ka sa kanya. Ganon. Na hindi talaga maganda yung ugali niya. What happened to Paul Soriano biglang naglaho? Kasi nga, siya yung tinuturo na dahilan talaga ng Love the Philippines fiasco. Si Cristina Frasco daw doon, naging lang. Kumbaga parang hindi naman daw talaga siya nag-participate doon. So what happened? Wala na si Paul Soriano. 'Di ba? Kung walang issue si Paul Soriano, ba't wala na siya? So yun yung point dito, no? Ang point dito, Lisa Marcos is not loved by the Filipino people. Okay? Hindi usapan dito kung elite siya, social siya, or siya pinakamayaman, may pinakamahal na damit, or whatsoever. The problem is, she is not loved by the people. Bad trip ang mga tao sa kanya. And this is for some, this is for some real reasons. She disrespected the Vice President. May personal experience ako. Nakita ko yung binastos niya si First Lady. That's a huge proof na makapalang mukha at di maganda ugali ni Lisa Marcos.
This is a combination of corroboration of so many people, leaked videos, leaked phone recording, at marami pang iba. Hindi lang to yung parang nagrarely ka lang sa hearsay, hindi lang siya ganon. Alam mo ba ibig sabihin ng corroborative evidence? JNV? Hindi yata kaya ng utak mo yon. So combination to ng maraming source ng ebidensya.